on our I Am Worldwide business. So, sino dito yung first time or sino dito hindi pa nakaka-encounter ng DISC natin? Okay? For sure, madalas mong maririnig yan sa mga mentors mo, yung mga personality natin. Sino dito hindi pa nakaka-encounter nito? Type 1. DISC. Kung hindi ka familiar dito, hindi po to disk yung disket o kaya disk CD. Ayan. Sige, tingnan ko lang no kung marami-rami. Yung totoo hindi yung yung totoong hindi pa nakaka-encounter. So, medyo merong tayo dito, mga mentors na nakikinig. So, lalo na yung mga hindi pa, i-share nyo tong link na to para ma-encounter at maintindihan nila to. So, this came from the book Unique. And I know na binibenta rin to sa office Kaya, maganda mabasa nyo siya kasi in a deeper level yung natin dito, yung pagtatakel ng i-training ko sa inyo, which is itong session natin is just an hour, so mostly overview lang siya. Okay, so first task mo na dapat gawin dito, lalo na pag first time mo, is to take the exam. Pero since wala tayong time, mamaya ipapa-screenshot ko siya sa inyo. At mamaya, i-discuss ko tong mga tinatawag nating DISC. Okay, reason bakit kailangan mo tong ma-master. Bakit nga ba natin kailangan tinuturo itong training na to? Identify personality type by observation. Kasi pag naintindihan mo kung ano yung different na types of personality, pag alam mo siya, ma-identify mo na agad kung anong personality type ng kausap mo. Hindi lang ng leaders na binibuild mo, but also the clients that you talk to, 'di ba? Ito, focus on relational needs kung paano. Kumbaga, kung paano mo siya dapat i-handle, kung ano yung needs niya. Positive attitude, versatility steps to meet your prospects and business partners' needs. And yung mga i-discuss natin, take note yung mga strengths and weaknesses, tendencies lang yan. Hindi ko sinabi or hindi natin sinabi na porket dominant siya or di siya, lahat ng traits na meron sa D, meron siya. Kasi kaya nga different yan Meron tayong first, second, third, 'di ba, na mga personality types. Meron tayong dominating na personality type. Meron din mga secondary. Okay? Take note, people are our greatest asset. In any business, tao ang asset natin, no? Yung mga nagha-handle din ng mga tao, but can also be our biggest liability if we don't know how to handle them, no? Lalong-lalo na kung alam mo naman na kumbaga agila tong tao na to, hindi lang nalalabas yung full potential because of not handling them properly. Okay. Ayan. So ito, paki-screenshot po ito. I know na medyo magulo. Kasi pinagsama po dito yung English and Tagalog. So paano to gagawin? If first time mo, mamaya mag-take ka ng exam. Mag-number ka ng 1 to 24. Okay? And then per number na makikita mo dito, merong A, B, C, and D. Okay? Ang gagawin mo, pipiliin mo yung letter kung nasaan yung column na best personality na magde-describe sa'yo per number. Okay, so for the first number, ito, restrained, forceful, careful, or expressive. Ikaw ba yung tipong matimpiin ka, yung tipong kaya mo i-control yung sarili mo? Ikaw ba yung pangalawa na you want forceful, kumbaga gusto mo kung ano yung gusto mo, yun yung nangyayari. Kailangan yun yung na ipo-push mo, no? Pangatlo, careful. Are you kumbaga ikaw ba yung tao na hindi ka basta-basta nagde-decide? Ikaw yung talagang careful ka when it comes to making decisions, or ikaw ba yung taong expressive? Yung talagang pag galit ka, kitang-kita pag inis ka. Pag masaya ka. So you can express freely yourself. So out of all those 4 characteristics na meron dito, ano yung best na nagde-describe sa'yo? Take note, kung multiple, kunwari dalawa, ikaw, yung best. Yun yung pipiliin mo. Then, lagay mo kung A, B, C, or D per number. Okay? So, yan paki-screenshot right now para mamaya ay ikaw ay makapag-take ng exam. And then, paano natin i-identify yan? Ano bang mangyayari after that A, B, C, and D? Dito na yung
parang ano natin, scoring sheet naman natin. So, ang gagawin mo naman this time, dun sa pinili mo na letters from A, B, C, and D, i-identify mo naman saan nagfo-fall yung mga letters na yon. Does it fall in D, I, S, or C? So example, number 1, ang sagot mo, ikaw yung taong very expressive, 'di ba? Expressive ka, ang sagot mo sa number 1. So letter D ang sagot mo sa 1. Dito naman sa scoring sheet, hahanapin mo nasaan si D. Si D ay under ng letter I. So, lagay mo yung slash, lagay mo yung I. Okay? And then sa number 2, let's say, ang sagot mo, ikaw ay, tagapagsimula kasi hilig mo mag-pioneer. Kumbaga, ikaw yung pioneer ng mga ideas. So, letter A ang sagot mo. Sa number 2, letter A ang sagot mo. So, under naman siya ng letter D. Okay? So, yan yung ilalagay mo naman sa beside ng mga letters. So, either D, I, S, C lang yan. And then, after that, itatali mo siya dun sa scoring sheet. I-check mo, ano yung pinakamarami? D, I, S, or C. So, dun mo malalaman yung 2 highest score mo. First and second. So, doon natin madedetermine, are you a D, an I, an S, or C? Okay, ano naman itong mga DIS na to? Paki-screenshot din to para sa mga first-timers ha. Okay. And then, pag-usapan na natin ano ba ang ibig sabihin ng mga to. No? First is the dominant. They are the doer. So, etong mga tao na to, ito yung kumbaga by the word itself, no? Doer. Sila ang mga action-oriented. Okay? So, ang maganda naman dito pagdating sa business, unang-una, goal-oriented sila. Kasi syempre, sila yung tao kapag may nakita sila na dapat nilang gawin, dapat nilang i-achieve, lalo na pag na-challenge talaga sila at nakita nila na possible sa ibang tao, sila rin mismo, mas possible para sa kanila. Okay? And they are very persistent. Ano ibig sabihin nun? Ito matyaga sa mga bagay-bagay kasi alam nila kung ano yung dapat nilang gawin to achieve their goals. Hindi lang kumbaga syempre may sinet na silang target sa isip nila eh. So, alam nila with that type of target, alam nila na may pagdadaanan silang challenge at wala silang paki doon lalo na kapag naka-fix sila sa goal. Kaya napakaganda pag may mga mentors or leaders ka na mga dominant and they take charge. Ito yung mga tao na talagang maaasahan mo when it comes to leadership and they make quick decisions at very important yan sa pagbibuild ng business mo. Bakit? Minsan yung mga sabihin natin, ibang tao, ang tagal bago mag-decide kung magjo-join, ang tagal bago mag-decide kung a-attend ng training, kung magaganito, kung magpo-prospect, kung ganito. Kumbaga, sa oras pa lang na ini-spend nila sa de-decide, yung iba nakapag-decide na at nagsisimula na. Okay? And they solve practical problems. Kumbaga sa ibang tao, ang hirap para sa kanila i-solve yung situation na meron sa harap nila. Ang mga dominante, ito ka ba? Ganito lang yan. Tapos. Okay? Wag mong gawing komplikado. Ito lang. Tapos na tayo. Ganon. No? Kaya, kumbaga when it comes to leadership, yan yung mga magagandang qualities. Okay? Self-reliant and independent. So, ito yung mga tao na minsan hindi na kailangan ng mentor, hindi na kailangan ng applied. Although, syempre, andun yung need nila to also maturuan sila. Pero, hindi sila yung tao kailangan mong investan ng maraming oras kasi sila, once na naiintindihan na nila, once natuto sila, okay, eto na yung gagawin ko. Okay? Hard worker. Actually, lahat naman, no? Hard worker. Pero sila, since alam nila yung goal nila, yung iba nagre-relax pa, yung iba nag-iisip pa, sila tumatrabaho na. And as I mentioned, they like challenges and they are initiators. So sila yung mga taong pioneer sa mga bagay-bagay, no? Kasi gusto nila kakaiba din sila no? And result-oriented. Not just goal-oriented, but result-oriented. Okay. And syempre, kung may mga, tendency sila ng mga strengths, meron din silang mga weakness, no? Kumbaga, dahil din sa pagka-strong ng personality nila, ito, yun nga, meron silang strong personality. So, sometimes kapag ikaw ay, kunwari, mentor mo ay isang dominant, sometimes talagang
mape-pressure ka sa mga yan, sobrang ipo-push talaga nila, ipo-push at ipo-push ka nila na ilabas mo yung full potential mo, no? Insensitive na minsan or madalas, no, wala silang pake kung masasaktan ka kasi direct to the point silang magsalita. Wala silang sandwich approach, no? Yung mga high dominant personality, no? Pero ang maganda naman sa I Am Worldwide or dito sa business natin, once na natututunan mo siya eventually, yung mga dominant, nakakapag-control din sila. No, na natututunan nila na hindi pala pwedeng sa lahat ng tao maging ganito yung approach ko, no? Kasi pag sobrang high D, talagang wala akong pakiramdam mo kung masaktan ka sa sasabihin ko, pero para sa'yo to, no? Kaya ito rin yung mga maganda na makausap mo kapag gusto mo sampalin ka ng katotohanan, no? Lalo na kapag alam mong walang nangyayari sa buhay mo, 'di ba? Kasi minsan kailangan ano rin tayo, matauhan din tayo eh. Ako sa nangyari din sa buhay ko, maraming beses na pag may dominante nagsabi din sa no, parang matatawa ka kung ano, tama naman yung sinabi niya eh. Oo, masasaktan ka, pero totoo. Pero tama, 'di ba? Kaya wag kang all the time na feeling mo inaatake ka, lalo pag dominante ang kausap mo. Kasi sometimes binigay yan ni Lord sa'yo para ma-realize mo ang mga bagay-bagay. Impatient, yan yung mga tipong ayaw nag-aantay, minsan impatient din pagdating sa resulta, no? So overlooks risk and cautions. Ito naman kasi dahil mga goal-oriented, 'di ba? Bira lang ng bira, go lang ng go. Tara, punta tayo sa goal natin, gawin na natin 'to. Na hindi man lang tinitingnan, ano ba yung journey na gagawin ko? Ano ba yung action plan na gagawin ko dito? Ano bang magiging effect nito pag ito yung ginawa ko? So sometimes wala silang mga ganun, no? Gusto lang nila bira, gawa, go, push, just do it, ganon. Na hindi minsan tinitingnan yung mga effects ng actions. Okay? Inflexible and unyielding. Ito yung mga taong hindi mo babali, no? Basta dire-diretso, talagang laser focus lang, no? Pero yun nga, minsan may mga bagay na siguro kailangan mong i-adjust, pero ang hirap, masyadong stubborn kasi ang mga dominant, no? Kapag may sinet sila sa mind nila, wala, hindi mo sila mapipigilan. Ang hirap baliin. Ayan. So kung may mga kakilala kayo na mga ganyan, ang personality, baka partner mo ganyan, baka anak mo ganyan. Kaya napaka-importante nito, hindi mo lang ma-apply sa business, ma-apply mo rin sa personal na buhay mo. Resents restrictions, so cannot be stopped. Hindi mo mapigilan. Sugod ng sugod. Inattentive to details. Ito naman yung mga sometimes na nagiging problem ng mga dominant. Kasi nga, di ba, example, may incentive, tara, hit natin to. Okay. Ito, talk tayo, ganito, na-hit yung RQV. Ay, may ano pala, maintenance pala. Ay, yung maintenance pala, ganito kadami dapat. Yun yung minsan na na-overlook ng mga dominant. They are not attentive to details. Okay? So, yan yung kailangan i-look out mo if you are handling a dominant, no? Kasi sugod ng sugod, pero pagdating sa detalye, bagsak. Hindi nila alam, okay? And always may mindset na kaya ko yan. Sometimes yun nga, dahil nga sa pagiging independent, kaya ko yan. O sige, ako gagawa niyan. Ako na magtotalk. Alam nila magaling sila eh. Which is true dahil naman talaga magaling ang mga dominante. Hindi naman nila isipin na magaling sila kung hindi rin naman sila ganon, 'di ba? So sometimes lang dahil nga ganon ang thinking nila, paano na yung nabibuild mo? Ikaw nga magaling, pero ang tanong, ilan ang magaling din sa organization mo? Ako naman totoo kasi baka hindi mag-pay in, 'di ba? Ganyan yung mindset eh, kasi ako yung magaling, ikaw hindi. Pero as I mentioned, sa business natin, duplication is the name of the game. Hindi pwedeng ikaw lang magaling. Kailangan marami kayo. Okay, and ito pa, straight to the point, offensive at times, actually most of the time. Okay, focus more on the goal than to please people. So, yun nga, what's the goal? What's the goal? What's holding you back? And they strive for control and wants to finish the task now. 'Di ba? Bakit natin patatagalin kung pwede naman ngayon? Expects others to do what he or she does. So kaya nga minsan ano siya insensitive siya sa ibang tao kasi nga
Alam kong kaya ko eh, ba't hindi mo magawa? Ba't hindi mo gawin? Kung nagawa ko mag-rank up in 1 month, bakit hindi mo rin siya gawin, no? Kung nagawa ko to, bakit hindi ikaw? So they expect others na ganun din yung mindset at ganun din yung capacity din ng ibang tao, which is not, as I mentioned, iba-iba tayo, no? Bossy and offending ang action. So wag kang ma-offend, no? Normal talaga sa kanila yan. No, normal lang mga ganitong characteristics. Kumbaga, tendency talaga nila na maging bossy. Okay? They don't break the rules, they change it. Oh, yan, importante yan sa mga dominant. They do things with value only. So sometimes ayaw nila yung mga example, yung mga super goal-oriented, super high-D talaga. Minsan ayaw nila ng mga parties, ayaw nila ng mga socialize, ng mga ganyan, lalo na kung alam nilang hindi naman 'yon papunta sa goal nila. Hindi naman yun yung, kumbaga, hindi yun yung alam nila way para makuha nila yung goal nila. They rather spend time kung saan productive sila. Okay? Lalo na yung mga high D, okay? They expect recognition because they know they deserve it, diba? And they always want to have the bottom line in most conversation. So once nakikipag-usap ka, okay? Merong mentor na lagi itong sinishare, no? May mentor na dati pag nag-uusap kami, okay, after training or after gathering or after ng mga presentation sa labas, minsan magkikita-kita kami sa office and then sa office, after nun, kain sabay-sabay. Kwentuhan, ano nangyari sa araw mo? Itong isang mentor, kanina may talk kami, ganito, ganito. Nagkukwento pa siya ng details. Ang dominante, so ano, nag-pay in. Wala akong paki sa detalye mo. Ang tanong ko kung nagbayad ba yan. Laging ganon. Bottom line of the conversation, ayaw ng paligoy-ligoy ng mga dominante. Straight to the point. Ganon. Okay? And they have a high success rate. O, di ba? Hindi si Mentor Aryan to. Hindi siya to. Okay? High success rate because they are persistent. Okay. Ayan. Ang mindset nila, not just to start, but to finish. Okay. Ayan. So, ito yung mga celebrities na masasabi natin na kilala natin karamihan na may dominant personality. First is Michael Jordan. Kung bakit ba siya nagkaroon ng dalawang three-peat ang alam ko Tama ba? Parang six championship under Chicago Bulls. Dahil din sa mindset niya, 'di ba? Meron siyang mga lalong hindi si Mentor Jean yan. Okay. O, 'di ba? Yung mga dominante, yun yung mga inip na inip sa training. Pwede bang gawin mo na lang na 30 minutes? Gano'n. 'Di ba? Matagal na sa kanila yung 1 hour. No, dapat pagkatapos ng 1 hour tapos na ang training. Huwag na maraming paligoy-ligoy. Walang daming kwento-kwento. Okay, so dominant si Michael Jordan. If mapapanood mo yung niya, yung documentary sa Netflix, I'm not sure kung available pa rin kasi napanood ko to during pandemic. Yung The Last Dance. Okay? So dito nakwento rin kung paano maging leader si Michael Jordan sa team niya, 'di ba? Na sobrang dominant, sobrang bossy na nagka-clash din sila ng ibang teammates niya. Pero yun nga, yung alam mo yun, yung parang hindi mo nga siya i-expect na attend sa mga kung ano ng mga parties. Even Kobe Bryant, si Kobe Bryant ang idol niya talaga si Michael Jordan. Ganun na ganun. Yung Mamba mentality niya, no? Nakuha nila sa pagiging dominant nila. Ang tawag nito, si Mamba, hindi rin yun uma-attend ng mga kung ano-anong parties. Hindi katulad nila LeBron James, yan. Yung mga ganyang documentary kasi yung mga gusto kong panoorin, yung mga successful na tao, paano sila mag-isip? Grabe, hindi sila magiging champion kung hindi rin ganyan ang leadership ni Michael Jordan. Okay? Ayan, sabi nga dito, no, I have missed more than 9,000 shots in my career. I have lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game-winning shot and missed. I've failed over and over again in my life, and that's why I succeed. Okay? So ibig sabihin, lahat 'yan pinagpaguran niya, lahat 'yan tinrabaho niya, lahat 'yan alam niya yung dapat niyang gawin. I have to do my part for me to be the best in my career. No? So bakit ang dami niyang missed shots? Bakit bakit ganyan
siya kagaling, it's because of that journey na pinagdaanan niya. And even though 9,000 shots ang na-miss niya, tumigil ba siya dun sa first miss shot niya? 26 times. Winning shot yun, ha? Yung in-entrust sa kanya. Parang nakaka-pressure kasi on your part kapag alam nila, oh, ikaw ang magpapanalo sa team, pero ending hindi mo na-shoot. Sa first time pa lang, nakakaano na yun eh, nakakapanlumo na yun. Pero pagdating sa kanya, hindi. Persistent kasi siya. No, kahit hindi tayo nanalo, alam ko sa susunod pwede. Hindi lang 'yun nangyari, one time, 26 times, mind you. Pero tumigil ba siya? Hindi. 'Di ba? Tumigil siya nung nag-retire na siya, of course, no? Pero kumbaga, first, second, third time, dahil lang hindi niya napanalo yung team niya, hindi siya tumigil. Anong ginawa niya? Ginalingan pa niya. At 26 times pa nangyari 'yon. And Adolf Hitler. I know hindi natin hindi natin siya nakilala, 'di ba? Pero history itself, alam na alam natin, genocide. Imaginein mo, no, isang tao kaya niyang influence ang kanyang kinasasakupan para mag-create ng ganong system to kill the Jews back in World War II, 'di ba? Grabing leadership 'yan. So yun nga you can use your leadership for the good or for the bad. Ang tanong, saan mo siya gagamitin? Kasi you have the power. Okay? You have the power to influence and to instill mindset sa ibang tao, lalo na kung ganyan ka-dominant, ganyan ka-pushy. Okay? And of course, 'di ba, ang ating Tatay Digong na kung bakit ba siya nagkaka-issue ngayon, bakit ba siya merong case right now? It's because of his mindset. 'Di ba, na nung nasa leadership siya, ayaw mong magbago, papatayin na natin 'yan, 'di ba? Wala namang nakaisip ng gano'n before eh. Pioneer siya sa ganyan, no? Dahil pupuksain natin ng droga, ayaw mo magbago, patayin na lang kita. Kaya, 'di ba, ganyan mag-isip ang mga dominant. If they want to achieve their goals, whatever it takes, wala silang pake. Okay? So, ayan. And also sa I Am Worldwide, nako, pag na-meet nyo to si Tita Ton, si Tita Maritoni, bawal pumayat. Anong pumayat, Mets? Okay. Ayan, si Tita Ton, kapag na-meet nyo to, no, lalo na nung mga before pa, ngayon kasi medyo mellow na yan si Tita Ton, pag na-meet mo na, sweet-sweet na talaga yan, pero dati, wapak, pag may nakita sa'yo yan, direct to the point, talagang no filter. Kaya nga, no, talagang mga kontrabida roles din ang nabigay sa kanya kasi talagang bagay na bagay siya dun sa mga ganyan, no? Pero, kaya din naman siya ngayon diamond mentor natin. Kasi bakit? 'Di ba? Hindi lang siya magiging supplier ng barley, hindi lang siya basta masasabi natin na ini-invite natin as guest, but also she wants to also achieve as a distributor in I Am Worldwide. Yes, epitome of dominance. Sabi ni Mentor Marlon. Ito mo si Mentor Arian. Matagal niya ng post to. Thank you, Lord. 3 new DRs. Build, #build, #build. Isa pa to sabi ko nga, ang mga dominant, walang pake sa details, walang pake sa comma, sa spacing, malaking letters, maliit, basta masabi ko yung message ko. Walang mga spelling sa mga D. Bahala kayo dyan. Walang pake sa grammar, sabi ni Mentor Arian. Basher, pasok. Oo, ganyan. Ang dami tuloy mga basher, mga C, yung mga detailed oriented, napapansin yung mga ganyan. And ito rin si Mentor Drex. Dati naalala ko kwento ni Press AM kasi syempre galing sila sa iba't ibang company, no? Si Mentor Drex galing pa yan sa ibang company, kami nasa isang company kami. Merong mga meet si Press kay Mentor Drex para lang i-empower, para silaban kasi nga 'di ba iba magsalita si Mentor Drex eh. Tinanong niya yung isang leader, ikaw anong kotse gusto mo? Ganyan. Goal ko po ng ganitong sasakyan. Ano mo naman sabi ni Mentor Drex? Kotse ba yun?
Yung parang sinasabi mo lang naman pangarap mo, kina-crush agad. Opo, kotse yon. Hindi niya kilala kasi yung sasakyan mo. Baka hindi gano'n kaganda at kalaki ang pangarap mo para malaman niya yung pangarap mo, 'di ba? Grabe 'no, yung walang filter. Talagang ma-o-offend at ma-offend ka kapag hindi mo sila kilala. No? And of course, ang ating mentor Precious Grace, one of our black diamonds. Kaya din ganyan yan magsalita, 'di ba? Kapag nagte-training talaga yan, direct to the point, talagang walang filter, pero talagang matututo ka at matututo ka, sasampalik ka ng katotohanan. Of course, ang ating mga mentors, Mentor Jean Mantala, nako, pag ano mo yan, kunwari, sasabihin niya, Mens, bibigyan kanya ng candy. Kasi alam niyang, parang hindi ka pa kumakain. No? Nasa ano kami, Bali, Indonesia kami, Mens, mentor kita pero ang baho. Kasi nagsuot kami ng ano, nagsuot kami nung mga flowy dress. Eh di ba nire-rent kasi yun kung sino-sino ang gumamit no, no? So nagkataon ata na yung hindi yata nalabhan yung binigay sa akin, no? Talagang ako rin, amoy na amoy ko rin yung sarili ko, hindi ko rin napigilan. Ganyan si Mentor Jean. No, kapag may kapintasan, kaya kailangan mo ng mentor din sa buhay mo. Kasi nalalaman mo kung ano yung dapat mo i-improve. And then, andyan din sila Mentor Aryan. Kaya naman sila King and Queen D. Oh. Etong couple na to, hindi ko nga lang alam sino talaga ang tumitiklop sa kanilang dalawa. Diba? Imagine mo, dalawang dominant magsama. Eh, gusto nila yung, gusto ko yung masusunod. So, paano? S na daw kasi si Mentor Aryan. No, diba? S na kasi siya. Oh. Hindi Okay, at kaya naman, alam mo ba, sa lahat, kasi nakilala ko sobrang D, high, mas mataas daw ang pagiging dominant ni Coach Mike, kaya siya ang tumiklop, no? Pero as you can see, sa diamond list natin, most of them are dominants. No, because of their personality, because of how they think, because of how persistent they are. No? At magagaling din talaga ang mga mentors natin na to. Oh. Oh, yung si Mentor Marlon din, di din yan, pero hindi ka dito isasama. Dito ka kasi sa I. Okay? Ito naman yung mga influential. They are the talker. Okay, so kanina, ang best na na animal na magde-describe sa mga dominant ay eagle. They are the dominant eagle. Bakit? Mataas lumipad. No, ang agila kahit mag-isa nakakalipad. So, yan ang characteristic ng isang dominant. Sali daw si si Mentor Marlon din kasi di din naman siya. Pero ang alam ko, iba. Iba ang first or dominant personality niya, which is I. Okay, influential, they are the talker. Talker, kaya naman, rooster. Pak, 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 pak. Pak, ganon. Putak ng putak. Hindi, pero may sense naman, no? Ang strengths nila, they are very popular, people person, and friendly. Kasi they can use. Oo, no? Parang si Mentor Poy, ang di nyo daw, kasi hindi siya kasama, medyo lang. Okay. Ayan, isa pa to, si Mentor Poy din na dominant, no? Popular people person and friendly, optimistic. Ito yung magaganda sa mga influential, verbally articulate, the best characteristic na meron ang I. Okay? Kasi bakit? Once you are a verbally articulate person, 'di ba? Kaya mo i-defend yung sarili mo. Sa sobrang galing nilang mag-defend sa sarili nila through words, kahit mali sila, nagiging tama sila. Ganyan ang mga talker, influential people. They are very energetic, enthusiastic. Alam mo, mapapansin mo ang mga I, lalo na sa gestures nila. Pag sila nagkukwento, they are full of hand gestures with their faces. Alam mo yun, makikita mo talaga sa mga mukha nila kung ano yung emotion na pinapakita nila. Ganyan ang mga I. Very charming, no? Iba kasing beautiful sa charming eh. Yung kahit hindi ka naman kagwapuhan, hindi ka kagandahan, pero nakaka-attract ka. Parang, ang ano nito, ang charming mo, 'di ba? They have a good sense of humor. Mabilis silang mag-isip.
Kaya naman, 'di ba, they are very good with their words. Image conscious, always wants to make a good impression. Yan ang very concern nila. Ano na-entertain ko ba yung tao or nakukuha ko ba yung loob? Kasi gusto nila yung mga ganun eh. Okay, they are the life of the party. Ito talaga yon. Sila ang bumubuhay sa mga nahihimlay. Hindi, joke lang. Okay, life of the party, they are fun to be with. Kaya sa mga events, they are the host. Sa mga birthday party, sila yung life of the crowd. Oo, no, laging masaya pag merong high eye. Alam mo yon, yung kapag nawala siya, ramdam na ramdam mo ang absence niya kasi biglang kru 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 ganun. Okay. And of course, they have also the weakness. They lack follow-through. So, kumbaga sa business natin, they lack follow-up. Kasi bakit? Kunwari, kausap ka nila as their client. Sobrang galing nila kasi ano ka talaga, kung negative ka, kaya ka nilang gawing positive. Pero yun nga lang, pag hindi ka na nila kausap, nalilimutan nila yung follow-up kasi busy na rin sila sa ibang tao para kausapin din naman yung iba, no? And then they talk too much. Sometimes yung mga very high eye, alam mo yun, wala silang wala silang preno. Lahat na lang, wala ka sa nanay ko. Wala ka sa tatay ko, gano'n. Every topic meron sila sasabihin sa'yo. And sometimes, dahil nga they talk too much, they also gossip, di ba? Kumbaga, sila yung mga source ng tea. Alam mo yon, parang mga nasa GGS lang. Alam mo ba ang latest? No? Sabi nga namin, no, pag meron kang gusto itago, car reveal, pag may sinabi ka sa isa sa taga GGS, wala, nakalat na kalat na. Mm-mm. Ayun yon. Atin-atin lang to, pero 6 na silang nakakaalam, 10 na hanggang naging 20 na. Ano nangyari? Kaya kung may gusto kang secret na ilabas sa high-eye mo sabihin, isa lang ang kailangan mong sabihan, buong barangay ang makakaalam. Ganon. Okay? And they also act impulsive because they are very optimistic. Di ba? Yung mga tipong, pag sinabihan ka lang ng sales lady, Ma'am, ang ganda niyan sa'yo. Talaga? Oo nga. Sige, okay. Act impulsive, they buy things they don't need. No? So sometimes, weakness siya. Bakit? Kasi, lalo na kapag kunwari, may kailangan ka i-prioritize na payment or gastos. Tapos, dahil na high eye ka lang, dahil naging impulsive ka lang, bumili ka ng mga bagay na hindi mo naman kailangan. No, na ending baga, yun. Sometimes hindi din nag-iisip na logically ang mga eye. They do things out of their emotion. O hindi daw si Mentor Raquel yan. Emotional roller coaster, up and down, no? Mabilis 'yan, mabilis maging masaya and then mabilis din na malungkot. Pag masaya sila. Pag malungkot sila. And overcommit. Sometimes hindi nila chine-check yung logical ng time. Possible ba mangyari to? Sige, oo. May talk tayo ng 4 o'clock. Sige, go tayo dyan. Mens, may isa na namang tatawag. Mens, may talk tayo ng 4:30. Sige, push tayo dyan. Hello. Meron kang commitment. No? Minsan yung mga hindi pa nade-develop na mga yan yung mga kailangan isipin mo sa kanila. Baka kasi nag-o-overcommit sila. Minsan oo sila sa'yo tapos hindi pala sila makakapunta, hindi sila kumbaga yung responsibility wise, 'di ba? Yun yung problem. Sometimes they make you crazy, sabi ni Mentor Arcel. 'Di ba? Si Mentor JC, sabi niya, buti na lang, fully developed na ako. 'Di ba? Alam na niya mag-control. And forgetful. Kasi sabog-sabog yung utak nito eh. 'Di ba? Kaya minsan nalilimutan niya yung mga bagay-bagay. Nasaan nga ba yung cellphone ko? Nasaan nga ba yung yung laptop ko, iPad ko? Saan nga ba ako nakapark? Ganyan. Kasi pag park pa lang, labas agad. Hindi na iniisip, dito nga pala ako. Naghahanap sa second floor, nasa third floor pala. Sabog ang mga And they overestimate result because of their positivity. Sometimes, alam mo yun, ito lang yung scenario, mas ine-exage nila.
No? Lalong-lalo na kapag nagtitiap ang mga ay, alam mo yun, yung 1,000,000 ka pa lang, pero ginawa ka ng 5,000,000, 5,000,000 earner. Yung mga gano'n. Sanay ako dyan pag tinitiap ako before. Alam mo yun, yung masyadong na-exaggerate. Meron pa akong isang case na naalala ko na may nagkwento na high-ay. Meron daw aksidente dun sa province nila. Tapos, grabe, mens. Ang daming namatay. Ending, sugatan lang naman pala yung mga tao. Pinatay na niya. Di ba? Kasi mas masaya pakinggan eh. Di ba? Parang mas dramatic pakinggan kapag namatay yung mga tao kaysa sugatan lang sila. Ganon. Overestimates. OA. Kumbaga, sila ang mga taong OA. Okay. And they can motivate or manipulate. So for OA, sabi Mentor Marlon. Okay, they motivate or manipulate because they are very good with their words. They can either motivate you or manipulate you. Sabi ni Mentor Sai sa OMG, hindi na ako ay. They are bad with time. Okay. Ayan, no? Ito yung emotional roller coaster. Kung mataas, mataas. Kung low, low. Ayan. At wala kang makikita sa kanila kundi sila ang bida. Sila ang nagsasalita. Alam mo, may kakilala ko, super high-eye talaga niya. As in, OA. Naalala ko one time, meron akong leader na nagpa-share sa isang high-eye. Sabi ko, naku, malito ng nilapitan. Hindi to titigil. Alam mo, ginawa ko, iniwan ko sila. Nagpunta muna ako ng Green Hills kasi may kailangan akong gawin doon. Pagbalik ko, good news, nagsasalita pa rin siya. Dumudugo na yung tenga ng kausap niya, nung client. Oo, hinga lang ang pahinga. At alam ko, kapag every time nakasama ko siya, naku, siya talaga ang bida. Pag may topic kami, wala kaming chance na mag-share ng thoughts namin. Kasi ratatatatata siya. Hihinga lang, tapos tuloy ulit. Kaya niya. Magdamag. Ganon. So kapag alam mong may tendency ka ng ganito, medyo control ka din kasi tingnan mo din yung kausap mo. 'Di ba? Baka mamaya nauubos lang yung oras natin. Masyado lang na ano na hindi na productive. Sabi ni Mama Beth, kaloka yun, mens. Ako lalayasan ko din yun. Oo. Pag alam mo yung may mga tao kang tendency, 'di ba? Pag may usapan kayo, tapos siya babangka, siya may entry din siya. And they can't live without people. Ito yung mga tao na hindi ako mabubuhay pag walang tao sa paligid ko kasi I want to speak, I want to, alam mo yun, be with other people so they can listen to me. Likes to get approval from other people. They are the visionaries. The future is so bright. I need to wear shades. Meron ka bang nakilala na sobrang positive? No? Meron akong na-encounter na ganito ha. Nung kinuwento niya sa akin yung movie, sobrang tawa ako ng tawa. Sabi ko, grabe, nakakatawa talaga yung movie na to ha. Based pa lang sa kwento niya. So sabi ko, so syempre nainganyo ako. Panoorin ko nga tong movie na to para mapanood ko talaga. Nung napanood ko, hindi na ako natawa. Nisip ko, sana siya na lang yung binayaran ko kasi mas natawa ako sa kwento niya kaysa sa napanood ko yung movie. Hindi ko sasabihin na si Mentor JC Yap yun. Hindi siya yun. Sana siya na lang yung binayaran ko. Okay, Tang can be his best friend or his worst enemy. Kasi nga, dahil nga sa pagsasalita, nakaka-engganyo ka ng tao, nakaka-attract ka ng mga tao because you are a very charming person. Pero minsan, dahil nga nahuhuli din na sa bibig mo mismo na minsan nag-over-exaggerate ka, OA ka, kaya minsan hindi na rin alam ng tao kung yung kinukwento mo totoo ba o hindi. Kasi alam nilang may tendency ka maging OA. Ayan, kaya it can be your best friend or worst enemy. Okay. Sabi nga dito, with the tongue, we can praise our Lord and Father, and with it, we curse human beings. And we have who have been made in God's likeness. Out of the mouth come praises and cursing. My brothers and sisters, this should not be. Okay. Ayan, likes to dream and do exciting things. Sabi ko nga minsan ang ano nila, ang decision making nila kung saan ako mag-enjoy. So meron ako mga na-encounter na mentors, okay, na nagbi-build ng leaders nila na minsan ayaw nilang ang gusto nilang samahan nila yung mga barkada nila sa IM, yung barkada nila sa business, pero ayaw nilang samahan yung mga leaders nila. Bakit? Naboboring sila kasama.
'di ba? As I mentioned, yung decision making is based on your emotion, not on out of what is the need, 'di ba? Minsan, yes, hindi ka mag-e-enjoy kasama yung mga leaders mo. Pero yun yung kailangan mong gawin. So, yung mga I, ito yung mga kailangan mong i-take note. Ang mga I, if you can sing well, sing loud. 'Di ba? Magpe-perform ako sa iyo kaysa kahit hindi ako magaling. If you can present well, present with enthusiasm. Ayan. Ito, ayan ang mga celebrities na ang personality. Ayan, ito si Ann Curtis, 'di ba? Imagine mo naging singer 'to. Naging prove naman siguro siya sa kanyang singing. Pero imagine mo, 'di ba? Hindi siya magaling pero nag-Araneta Coliseum siya. Nag-concert. Ito pa si Vice Ganda, 'di ba? Kapag before kasi talagang nanonood ako ng Showtime, pag wala si Vice Ganda, alam na alam mo na iba yung mood. Hindi kasing saya kapag kung nandun siya. And ito rin, Alex Gonzaga. Kitang-kita mo naman sa mga vlogs niya, 'di ba? Ang taba ng utak niya, kung ano mga pinaggagawa niya. So, ganyan ang mga I. So sa I Am Worldwide na mga mentor, sino ba ang mga I? Ayan si Mentor Poy. Kaya yung mga contents niya minsan, 'di ba? Yung parang kung ano-ano lang para ma-entertain ka. And of course, our general manager, no? Lalo na pag nakasama mo talaga 'yan. Matataba ang utak. Hanggang gabi, yes. maraming ano talaga time. Yes, actually si ano din, si Press din. Andito ba siya? Ayan, 'di ba? Andiyan si Mentor JC, si Mentor Saiza, sila Mentor Nice. Naalala ko si Mentor Nice kung anong ginagawa sa hotel, no? Yung ano, basta hindi ko ano. Oo, si Mentor Saiza, dati nung na-meet ko 'yan, gusto daw magmadre pero putok na putok ang red lipstick. 'Di ba? Tapos siya yung mga iba talaga. Iba ang galawan ni Mentor Saiza, pero sabi niya S na daw siya ngayon. Since hindi natin siya nakakasama, hindi natin sure. Okay, 99% na daw. Oo, nasira yung lamp sa hotel, kakakuwento niya. Oo, kasi ginawa niyang pang ano, hair dryer or something no'n, super high eye. Oo. And then si Mentor Patsy. Si Mentor Patsy high eye 'to. Siyempre baka hindi niyo lang nakakasama, pero lalo na pag videoke, hindi lang 'yan sing, da-dance pa 'yan. Ayan, eto siyempre ang ating power couple din, kung bakit naman ang galing magsalita nitong dalawang ano mentor na 'to. Kaya hindi ako nagtataka kung yung anak nila, 'di ba? Gusto ng tao, gusto ng kapatid, sobrang lonely kapag mag-isa. Kasi gusto ng tao ng ano, kanino pa ba magmamana si Tantan, 'di ba? Sa dalawang high eye niyang magulang. Tingnan mo naman, oh. And also our president. Pag nakasama mo si Pres, nako, kung hanggang may madaling araw ka, kaya niyang magsalita. Pero syempre, 'di ba, full of wisdom naman ang makukuha natin sa mga 'to. Okay, kaya sino kaya ang high eye dito? Sino dito yung mga high eye? Type I. Kahit hindi ka high eye, basta I yung dominant mo. Type I. Okay, si Mentor Glens, Mentor Precious, Mentor Alfonso, si Mama Beth, Mentor Lorna, ang dami yung mga I. 'Di ba? Kayo ang bubuhay at magbubuhay sa crowd. Si Mentor Musi. Okay, proceed tayo sa mga S naman. Ito ang mga peaceful. Okay, kung ang mga I, life of the party, ito naman yung mga tahimik. Dahil gusto lang nila ng kapayapaan. Si Mentor Poy daw yan. Hindi po. Hindi ikaw yan. Okay, at best animal to describe them is the carabao. Bakit? Ang strengths nila, they are the watcher, follower, they can build long-term relationship. Yun yung maganda sa kanila. Hindi man sila yung katulad ng I. Ang I kasi, they can establish agad relationship. Ito yung mga tao na kapag bago lang silang example, may I ka na kaibigan, inintroduce mo sa isang kaibigan mo na hindi niya kakilala. Iwan mo lang sila ng a few minutes, parang ang tagal na nilang magkakilala. Ganun maka-establish ng relationship ang I. Short term. Kumbaga, mabilis. Okay? Ang mga S naman, hindi sila yung
nagiging comfortable agad sa mga bago nilang nakakasama. Pero as they go along, 'di ba? Kaya nilang mag-build ng long-term relationship. Okay. Kumbaga pang matagalan. Okay. Ang mga ay kasi busy sila sa mga kasama nila. Nalilimutan ka na. They are very loyal, reliable, serbisyong totoo. Jessica Soho. Ayan. Ito yung mga traits ng mga steady. So, maaasahan mo to. Lalong-lalo na kapag kailangan mo ng tao na, kunwari, mag-serve sa team, mga marshals, yan. Okay, you can have everything in life you want if you will just help other people get what they want. And trustworthy. Ayan, patient and agreeable. Oo lang ng oo. They get along well with people. Ito yung, minsan kasi, kunwari, may mga tao ka na, may particular feeling ka sa mga tao. Example, ang mga dominant. Minsan kapag dominant ang alam mo makakasama mo, medyo nasa-stress ka kasi alam mo, nako, mape-pressure na naman ako. Ito na naman siya, ganon. Ang mga ay naman, alam mo kapag kasama mo, ito ma-enjoy ko to. Kumbaga tatawa at tatawa lang ako. Ang mga S naman, dito naman calm lang. Kumbaga alam mong chill lang ang mangyayari kasi chill yung kasama mo. Kaya they get along well with people. Oo, tahimik ang mga S sa chat. Hindi sila very vocal, talkative katulad ng mga I and mga D. Okay? And then, their weaknesses, they avoid conflict. No? Kaya, minsan kapag may mga, kunwari, issues ka with them, hindi nila kayang sabihin personal, pero kaya nalang i-chat. Doon sila makakapag-open up sa'yo kapag hindi personal. They also play safe. Ito yung mga tao na hindi kayang sabihin direct to the point kung ano yung gusto niyong message sa'yo. Unlike the dominant, na walang filter. Sa kanila, medyo marami pang paligoy-ligoy para kasi iniisip nila yung emotion ng kausap nila. Yes, ayaw makasakit. They resist quick change. Ito yung mahirap sa kanila, no? Yung parang, nakasanayan ko na to eh. Kaya nga steady Carabao. Steady eh. Kumbaga, nakasanayan ko na yung ganitong pattern, ganitong lifestyle, tapos magbabago tayo. So, minsan, ang hirap lang nilang mag-adapt sa changes. Pero once they do, okay na naman na sila. And ito yung problem sa mga S. They say no to the things they need to and say yes. Say no to the things they need to say yes to. O, tama. Okay. They say no to the things they need to say yes to. Minsan ang hirap sa mga S na minsan ma-push mo sa mga activities like pag-hosting o kaya, Mins, mag-training ka na, Mins, gawin mo na to. Minsan, ang baba kasi ng confidence ng mga S dahil alam nila yung weakness nila is public speaking, yung pagsasalita, kasi nga tahimik lang ang mga S Pero, pag-usapang service, okay yan sila. Basta alam nila na kaya nilang i-produce, kaya nilang i-gawin para sa'yo. Pero pagdating sa mga activities na dapat nilang i-improve, kaya pinupush mo sila, medyo ang hirap nilang pa-oo. It means next time na kasi pag-aralan ko muna, ganyan. Alam nila yung mga weakness nila. Mahirap intindihin ng D. Oo, kaya yun nga, minsan ang D kapag ang hinahandle S, ang hirap, todo push ang mga D, ang mga S naman, ganon. Pero kailangan mo ng D sa buhay mo, mga S, para ilabas mo yung potential mo. Kasi kung S alone ka lang, hindi ka mag-i-initiate unlike the dominant na initiators. Sila ang mag-i-initiate for you. Okay, indecisive. Ito, napakatagal mag-decide. No, naalala ko, pagkain pa lang. Ito minsan pagkain pa lang. Anong gusto mo? Anong kakainin natin? Ikaw, bahala ka. Ayaw na nila mag-decide. Ikaw na lang mag-decide. Indirect with others. Yes. Even in small decisions, na unlike pag D, small decisions, instant. Ito tayo, ganito. Saan kakain? Ito. They lack self-confidence. Even sa posture, makikita mo. Paano mo ba makikita na ang tao walang confidence sa sarili kapag nakaslouch? Diba? Nakaganyan yan. Diba? Nakaganito. Unlike ang mga D, confident yan. Pag naglakad yan, diretso yan. Kita mo. They lack initiative and
stubborn. Lahat naman may kanya-kanyang pagka-stubbornness eh. Yun nga lang ang mga S, ang hirap na lang talaga i-push. And they procrastinate. Yan din, dahil nga chill lang. Oh, chill ka lang, bukas pwede natin gawin yan. No, ang mga dominant kasi, they want to do it now. 'Di ba? Kung ano yung kaya gawin ngayon, ngayon na. Ang mga S, pwede naman yan bukas, bukas na lang yan, chill ka muna. Ganon, mamaya na yan, chill ka lang. Oh, kaya siya weakness. Bakit? Yung mga bagay na pwede mong gawin ngayon, pinagpapabukas mo, pinagmamamaya mo. Eh, paano kung yun na pala yung magpapabago ng buhay mo, 'di ba? Paano kung yung palang situation na yun, doon mo pala mamimit yung power leader mo, eh dahil pinagmamaya mo, wala na. Kumbaga, those things add up eventually. No? Kaya nga ang mga dominant, as I mentioned, marami or mataas ang success rate nila. I'm not saying na S relationship. Pero syempre, hindi lang yon yung factor. Marami pa. Kaya, napaka-importante na alam mo yung tendencies mo ng weakness mo. Okay? Para ma-improve mo siya. Yes, pwede ka mag-adjust. No, lahat tayo, as we grow older, we become wiser, we become mature. 'Di ba? Natututo tayo sa mga mistakes natin na alam natin, ito hindi pala pwede na ganito lang lagi, 'di ba? We can adjust. No, lahat tayo ay may mga pinagdaanan, lalo na yung mga top mentors nyo. No? Ano 'yan? Maraming adjustment na nagawa para makuha nila yung result na meron sila right now. Yes. Importante na aware ka. And take note din na baka mamaya gamitin nyo to as laban sa mga mentors nyo. Mens, kasi ikaw ganito ka eh. Kasi S ka, kasi dominant ka, ganyan. Hindi. Awareness to para to sa'yo at para sa organization mo. No? And kung ano man yung mga struggles na ma-encounter mo sa dahil sa attitude ng ibang tao, alam mo matututo ka din diyan. Kasi bakit? Tinutulungan ka rin ni Lord para matuto kang mag-adjust. Yes, kung ayaw mo maubos ang downline mo, mag-adjust ka. Later becomes never, tandaan mo yan para sa mga S. They got along well, cool lang, chill lang. Good with routinely task. Yan ang mga S. Kaya nga medyo hirap sila when it comes to changes. Yan yung mga tipong ang mga S, mahirap yan na i-let go yung work nila. Yan. Kasi parang ito na yung nakasanayan ko. O kaya, alam mo yun, so, lalo na drastic change sa buhay nila, medyo mahirap ang adjustment. Marami pang dwelling, marami pang decision making, lalo na indecisive ang mga S. Okay, best position at work, counselor. Okay, and then on the one confrontation, they are very predictable. Bakit? Kunwari pagpunta sa McDonald's, isa lang ang o-orderin yan. Kala mo, nag-iisip pa pagdating sa linya. Ano ba ang ordering ko? Ito. Pagdating sa harap, pagdating sa counter, yung usual. Yung lagi din niyang ino-order. Ganon. Kaya predictable sila. They agree with anyone's opinion. Kaya nga, most of the time, ang maririnig mo sa mga sige, kung anong gusto nyo, kung anong gusto ng nakakarami, yun sila. Ubos ang DR ko dahil dominant ako. Adjustment lang yan, Mets. Yes. Okay. Ito, mga kilala na very S ang personality. Of course, si Mother Teresa. No? Ayan, hindi natin siya nakilala pero alam natin na S siya. And si Carlo Katigbak na dating ginril sa Senado because of the ABS-CBN franchise. Pero sa lahat ng mga binato sa kanya, anong reaction niya? Chill, composed. O, diba? Very very soft-spoken kasi ang mga S din. Kaya parang ang hirap awayin, 'di ba? Ito ang mga mentors natin na study ang personality. Yan. Kung si Mentor Hannah ay very dominant ang personality katulad ni Mentor Jean, si Mentor Roa naman ay very S. Ayan. So mostly sila yung mga nasa background, 'di ba? Sila yung mga hindi man vocal, hindi man visible na masasabi mo na parang ito yung leader, no? Pero leader sila in their own personality and in their own way. And of course, Mentor Jessa Venancio, 'di ba? Ang ating napaka-S. Pag
sobrang nakaka-proud lang si Mentor Jessa kasi ano yan, halaman yan na nag-bloom na. Kasi dati nung sa start pa lang siya na mag-public speaking, kitang-kita mo talaga nanginginig yung bibig niya. Tapos talagang pag nagsasalita siya, yung boses niya nanginginig kasi ganun siya kinakabahan. Pero ngayon, no, nakakapagpa-joke na. Hindi po S da. Oh, si Mentor Jessa dominant kasi talaga yan si Jessa eh. Oo, nalabas na. Natanggal na yung pagiging S. Oh, nag-come out na sa shell niya, kaya nailabas na niya yung pagiging dominante niya. Okay, sino pa? Oo, nag-bloom na yung halaman. Ngayon, mataas na puno na. Okay, ako po, no, super high S. Nung nag-take po ako ng exam, nako, ang taas ng S ko. Kaya nga nung nakita ko to sabi ko na-excite ako, 'di ba? Nakita ko yung dominant, wow, doer, goal-oriented, ang mga wow, mga speakers, they are very influenced. Kumbaga, they can have influence on other people. Very good, very articulate sa mga words nila. Pagdating sa S, oh wow, ito na ako, S na ako. Wow, nakita ko loyal. Oh, anong gagawin ko diyan? Very trustworthy. Oh, napaka-helpful sa business. Ano? Oh, 'di ba? Sabi ko, paano magsasucceed nito? Oh, ang mga strength ko, loyal, trustworthy. Ano 'yon? Paano ko magagamit sa negosyo? So, at first, ayaw na ayaw ko talaga yung personality ko. I want to be a D. I want to be an I. Gusto ko maging magaling magsalita. No? Pero kailangan mo lang i-embrace yung personality na meron ka. And eventually, ano mo siya, ma, malulearn mo kung paano ka mag-adjust sa mga weakness mo. Ayan. Kaya sobrang helpful sa akin ito. Sabi ko, mas naiintindihan ko, kaya pala ako ganito. Kaya pala ako procrastinator, no? So, dapat kaya nakikita ko yung iba, doer agad sila. Kumbaga, hindi nila pinagpapaliban yung mga dapat nilang gawin. No? So, may mga tendency pa rin ako talaga. Kasi S pa rin naman ako di ba? Pero, kumbaga, mas na-improve ko na importante na handle natin yung weakness natin. And of course, Mentor Ikay. Okay, ayan, mga dominant natin ng mga S. Okay, si Mentor RJ, si Mentor Mirasol na partner ni Mentor Jonathan Capili and si Mentor Jen Montano. Yan, kaya pag makikita mo yung mga yan, no? Lalo na si Ate Sol, napaka-sweet, no? Soft-spoken. Yan. Pare-pareho kami. And lastly, the corrective ones or the thinkers. Sila naman ay tahimik din. So kung ang dominant and I, very vocal, talkative, ang mga S and C, tahimik. Okay? Lalo na ang mga C, hindi mo malalaman. Ay, andiyan ka pala. May kasama pala tayo. Si Mentor Marlon, wala daw siyang kasisi dati. Actually, oo. Walang ito kasi mga organized na tao ang mga C. Oh, ngayon na negosyante na si Mentor Marlon, hindi pwedeng hindi siya maging C. Si Mentor Poy, parang hindi rin ikaw yan. Si Mentor JC, oo, napaka-C. Alam mo yun, yung mga incentive, naka-excel talaga. Ako C ako, pero hindi ako ganun ka-oversee na ine-excel ko pa yung yung mga incentive requirements. 0%. Oo, yan, yung spacing kapag nagpapalista ng mga pangalan, gusto namin, one, dot, space, pangalan. First ng pangalan, malaki. Oh. Tapos dapat tama yung yung mga spacing and everything. Oh, ayan. Ang mga dominant walang pake sa format. Oh, sasabihin, pangalan, kotse, plaka. Sila walang pake, minsan halo-halo pa yan. Walang pake sa format. Basta na-send ko. Okay. Ayan. Wait lang mga mens. Mabilis lang.
Ayan, no? And then, they're the perfectionist. Ano yung sinasabi ko? Oo, pati visuals. Dapat tama sa C. Oo. Oo, yan. Ang mga C, very, ano yan, very organized. Sila yung mga detailed oriented, no? Kung ang dominante hindi mahilig sa detalye, eto naman, sobrang detalyado. Kaya nga siya ano tarsier eh. 'Di ba ang tarsier laki ng mata? Kasi lahat nakikita. Very organized sa mga C, very neat tingnan yan. Even sa hair, sa damit, malinis, yan. They get things done. Ang mga dominant fast. They get things done now. Pero ang mga corrective, they get things done right. Gusto nila na ano, maganda yung ano sistema, perfect yung situation, nakaplano, yan, para i-execute. Ang mga dominante kahit walang plano, gora yan. Ganun. So iba-iba tayo mag-isip eh, 'di ba? They are committed to quality, very, very competent and precise and loves checklist. Meron akong na-meet na ganyan. Meron siyang checklist sa utak niya bago siya lumabas. Meron siyang 6 things na dapat hawak niya paglabas. Susi, panyo, cellphone, bag, mga ganyan-ganyan. So, meron siyang checklist. Dala ko na ba? Okay, okay na. Ang mga high eye kasi, ano eh, lalabas. Tapos pagdating sa kotse, ay, nalimutan ko yung cellphone ko. Babasok sa loob. Tapos paglabas na naman, ay, nalimutan ko yung ano ko. Nalimutan ko yung mga ganito ko. Papasok na naman. Alam mo yung tao, kapag alam mo lumabas, papasok ulit. Kasi alam mo may nalilimutan. Extension. Oo, si VP sobrang high C, pati ano no, numbers. Ganyan kasi ang mga C, sobrang organized nila. Ang bag ng mga C, meron pang bag sa loob. May bag ng ano, pencil case para sa mga ballpen, may bag para sa makeup, may bag para sa pera, may wallet para sa pera, may ganito para sa gamit. Alam mo 'yon, compartmentalize, ganon. Oh, guilty, si Mentor Anliza. Tsaka si Mama Beth. Ganyan. Ano naman mga weakness ng mga orderly or organized? They are very overly cautious naman. Dahil very thinker sila, lahat ina-analyze muna bago mag-execute. So nagkakaroon ng analysis paralysis. Oh, sobrang ano naman, iniisip nila lahat ng situation, lahat ng kanto ng pangyayari. So alam mo 'yon, isip na lang ng isip. Perfectionist, they strive for excellence. Minsan ayaw nilang i-execute yung mga bagay na naisip nila kung hindi pa perfect for them. Eh, minsan, di ba, alam naman natin na kailangan, ano mo na lang, execute mo na lang as you go along, saka ka mag-adjust. No? Kasi tumatagal yung resulta kapag kakaisip. And they are very sensitive to criticism. Bakit? Minsan na nga lang ako magsalita, minsan na nga lang ako mag-ambag. Tapos i-criticize mo pa yung idea ko, bakit ka ganyan? Ganon. Lalo na kasi alam nila, pinag-isipan nila bago nila i-share yan. Okay, pessimistic. Kung mga ay optimistic, very positive-minded, ang mga C naman, pessimistic. Kumbaga, binabalik ka sa katotohanan. Ang mga ay, grabe, yaman na talaga tayo dito. Ang mga C. Paano kaya yaman? Sige nga, sabihin mo. Oh, yaman-yaman yung mga pinagsasabi mo dyan. Wala kang pera. Alam mo yun? Yung isang nangangarap na ito, binabalik ka sa katotohanan kung ano yung reality mo eh. Okay, fault finder. Even grammars, na-check nila yan. Yun nga, yung mga spacing, yung malaki, maliit na letters na walang pake ang mga dominant. They analyze things too much. Plan and plan but no action. Fear of being wrong. Diba? Ayaw nilang baka magkamali sila, ayaw nila na hindi maganda, perfect yung situation. Pero yun nga they analyze things too much. Wag masyado. Lalo na pag high-eye ka, nako, kung alam mo, ito ang tendency mo, at ito nagpapabagal sa'yo sa success mo, sa rank up mo, sa paglabas mo ng sasakyan. I mean, sa'yo ko muna maglabas kasi wala pa akong ganito, wala pa akong ganyan. Hindi pa ako marunong mag-drive. Naglabas nga kami ng kotse, hindi kami marunong mag-drive eh. Nag-aral na lang kami mag-drive nung may kotse na kami. S na, C pa. Ayun, yan yung medyo mahirap na combination. Pero, kaya. Bakit? Ako po ay S and C. No?
And most of the time, ito yung hand in hand eh. CS, SC, kasi nga tahimik, thinker, ayan. Pero kailangan mong mag-adjust ng mabilis. Kailangan mong ano yan, i-improve ang sarili mo. Okay, they are by the book, they uses manuals, checklists, they take past and history. Okay, don't be offended when they are suspicious, no? Normal sa kanila yan. They need personal space dahil sila po ay astronaut. Hindi, joke lang. No, ito yung mga tao na can live ng kahit walang tao. No? So, hindi kailangan na i-expose mo sila, lagi sila, mga homebodies itong mga to. Yan, kahit sa bahay lang, okay na. Yan. And then, yan, mga organize yung mga gamit, yung mga puti, sa decolor, sa ganito. Ayan. Pero, meron ding mga C na organized at meron mga C na hindi organized. Ako kasi yung hindi organized na C. Pero, or rather na, tama, hindi organized na C. Ako, um, magulo ako sa gamit, pero alam ko kung saan ko hahanapin yung gamit ko. Ganon yung pagiging C ko. Naalala ko one time, nagpunta ako ng bahay namin sa Makati, kung saan ako lumaki. And then, inayos ko yung mga gamit ko doon. Inayos meaning, ginulo ko. Kasi tiningnan ko kung ano yung kukunin ko, ano yung iwan ko, ano yung itatapon ko. So, nakakalat siya lahat doon sa kama ko. And then, since it's a Sunday, nag-church muna ako. Iniwan ko siyang magulo. Pagkabalik ko, sabi ko, sinong gumalaw ng gamit ko? Magulo to pero alam ko kung paano to naka-arrange. Alam na alam ko pag may gumalaw sa gamit ko. Kahit magulo. And true enough, nawala nga. Sabi ko, baka may nawala sa gamit ko. Chinek ko, may nawawala. Sabi ko, nawawala yung mga gamit ko. Ang pinagsuspetsahan ko, yung kasama namin sa bahay doon. And kinuha nga niya yung ibang mga gamit ko. Akala niya, hindi ko mapapansin dahil magulo. Pero hindi. Alam ko yan. Kahit magulo ang gamit ko. Oo, ganyan yung pagkasiko. Ngayon, ano niya? Kinuha niya yung ibang mga ano ko, abubot ko. Yun. And then, sino ang C na mga kilala natin? Bill Gates and Steve Jobs. Steve Jobs. Sino nga to? Mark Zuckerberg. O, ayan. Kaya minsan yung mga C din, minsan strategy din nila yan na na lang, t-shirt na lang pero iba-ibang kulay. Or minsan nga kahit pare-pareho na ng kulay eh. Para hindi na sila mag-iisip pagdating sa mga ganyan kasi ginagamit nila yung isip nila sa ibang bagay na mas productive sila. Hindi naman niya mabibuild ng Microsoft kung hindi siya thinker, 'di ba? Kung hindi siya analytical, critical mag-isip. Ito ang mga C natin. Si Mentor TJ Villanueva. Kaya naman pag nakita mo talaga yan, prim and proper, talagang laging clean, no? Kasi very high C si Mentor TJ and si Mentor Fritz. Kaya pag under ka ng leadership niya, anong mostly ang maririnig mo sa kanya? System. 'Di ba? Lagi yan, system, numbers, ano yung strategy, ganyan. Joshua Garcia ng I Am Rolled by Taray. Ayan. Sino pa? Ito si Mentor Jonathan. Alam mo si Mentor Jonathan, tahimik yan. Sabi niya, sa kanya ko narinig to, na kapag tiningnan ka niya, maging masaya ka na kasi sa isip niya, nginitian ka na niya. Na parang nag-usap na kayo. Ganyan siya, kaya tahimik lang. Si BP din, pag na-meet mo to, tahimik lang pero sobrang sweet. Okay? And si Mentor Catherine. Alam mo, pagkasama natin yan, walang ginawa yan kundi madumutdut lang sa cellphone yan. Ang tawag namin sa kanya, GCC mode. Okay? Kasi cellphone lang ng cellphone. Tapos kapag biglang tumawa or kaya biglang merong add-ons, ay, Benz, kasama ka pala namin. Andito ka pala. Di ba? Magugulat ka na lang. Okay, eto na tayo. Practical application na kung paano natin gagamitin itong mga DISC natin. How to spot and handle clients. Ang mga D-firm handshake niyan. They check their watch. Kasi bakit? Ayaw nila nag-aantay, mainipin sila. Kuya-koy, yan. Isa sa mga makikita mo na parang body language na they are being impatient. Okay? They want you to get to the point. Naalala ko kasi,
Nung nagsisimula ako, akala ko kung ano yung presentation ko sa isa, yun din ang presentation ko sa lahat. So, syempre, kung ano yung natutunan kong IBP or latag sa mentor ko, yun yung naging pattern ko sa lahat ng prospect. Meron ako na-encounter na ganito, na principal. Ano yun? Invite ni Mentor Aryan. So, ine-explain ko pa, company background, ESBI, lahat yun, lahat ng ESBI pa lang ako nagpe-present. Wag mo na i-present sa akin yan. Gusto ko malaman kung ano yung negosyo. Doon ka na diretso. Sabi, hindi po, i-present ko lang po to sa inyo. Sige, tumahimik siya, pinasend ko yung ESBI, tapos company profile, tapos mga ganito. Hindi, diretso ka na kung paano yung business. Hindi, present ko lang po to kasi part talaga to ng presentation. After kong maintindihan to, sabi ko doon ko naintindihan, kasi pala dominant yung kausap ko, ayaw niya ng paligoy-ligoy, gusto niya diretsahan. Ano yung negosyo, magkano puhunan, paano kikita, ganun kasimple. Hindi pwedeng lahat ng presentation. Kaya nga importante, ma-gauge mo yung client mo, kung anong personality type niya, para alam mo kung paano mo siya i-engage. Okay, mainipin, yes. Show them results of our business partners. Ayan. And then pag friendly yan, alam mo kapag syempre bago ka mag-present, 'di ba? May question ka, kamusta po? Saan kayo galing? Anong pinagkakaabalahan? Any rapport na gagawin mo, 'di ba? Before the start of the presentation. Isang tanong, isang paragraph ang sagot. 'Di ba? Ganun ang mga I. Hindi lang yung yes or no. Ang mga dominant yes, no. Short pero precise ang mga sagot. Ang mga I, hindi. Paragraph. Okay? Eto, pakilala mo siya sa team. Pakilala mo siya sa mga taong alam mo ma-enjoy niya yung company ng mga to. Lalo na yung matching kapag yep, pakilala mo rin sa yep. Pag mga young professionals, pakilala mo rin sa kanila kasi importante sa kanila yung environment. Deciding factor din nila yon. Ang mga D, kailangan pakita mo yung resulta ng mga business partners natin para ma-challenge siya. Once na na-challenge yan, ma-activate mo yan. Yung curiosity, not just sa curiosity, pero yung kagustuhan niya na gawin din yung negosyo. Okay, ang mga S, medyo mahirap i-gauge kung gusto niya or hindi. Kasi hindi niya sasabihin sa'yo na ayaw niya upfront dahil ayaw kanyang masaktan. Mostly smiling face lang yan. Ayan. Focus ka sa pwedeng maging why nila, maging reason nila kung bakit nila gagawin yung negosyo. Diba? Kasi parang kumbaga kumbaga reasoning, mas malalim, hindi lang yung superficial na ganito. Kumbaga, yung pwedeng maging impact sa future niya, sa family niya, or kung ano man, yung tingin mo na pwedeng makapag-attach sa kanya dun sa business. Okay, and then C, eto makikita mo malinis, postura, matanong more on system, paano. Alam mo, meron ako na-encounter dati, kasi dati nag-offer kami ng franchise eh. Tinatanong ba naman, ilang mantika daw ang magagamit niya? Pati mantika, friend, tinanong sa akin. Ganun siya kasi. Lahat detalye gusto niyang malaman. Anong malaman ako sa mantika? Malay ko. Ganon ang mga C. Okay, skeptic, no? Minsan pag sinabi mo sa kanya na yayaman tayo, magkakakotse ka dito, ayaw niya nung basta pakitaan mo lang siya kung ano yung pwedeng mangyari sa kanya. Kailangan niyang makita kung paano niya makukuha para maging possible sa utak niya na pwedeng mangyari yun sa kanya. 'Di ba? Hindi lang yung hina-hype mo siya, but how? Okay? Pwede mo pakita sa kanya yung dalawa lang. 'Di ba? Yung kapag ikaw nag-refer ka ng dalawa, then yung dalawa mo nagdalawa, dalawa, dalawa, dalawa. Yun, pwede mong pakita sa kanya yun para kumbaga kailangan niya ng numbers, computed income na hindi based on hype. Yung alam niyang possible. Ayan, yung worst case scenario na tinatawag natin. And just for you. Okay, ano pa? How to spot and handle leaders and business partners. Ito naman kanina prospect, ngayon naman paano yung mga D. Ito yung mga D minsan on the spot mag-schedule yan. Walang pake. Pag sinabi mo na dapat may scheduling tayo para maayos natin yung schedule natin. Mga D, mens, mamaya may talk tayo. Okay. Ayan, na-challenge sa resulta ng iba. Okay, and you can build them as your next core leader and you can challenge to hit incentives. But you have to appreciate them. Yan ang gusto nila, na na-appreciate sila. So, itong mga D, yan yung mga taong mapupush mo na mag-hit ng mga incentives, ng mga rank ups, pwedeng-pwede mong i-challenge. Ayan. Ang mga I naman, ito mahilig sa bonding. Yan. Make sure na
i-make sure mo lang na nagagawa nila yung dapat nilang gawin. Like following up their clients. Ito, mamamaximize mo ang mga eyes sa pagiging host, sa mga events. And ang gusto nila, nare-recognize sila publicly. Kasi nga, gusto nila yan. Nafe-feed ang pagiging eye nila sa ganitong system. And then ang mga S, tahimik to. They agree with other people's opinion. So, they ask what other people think. At tinatanong nila yung opinion ng ibang tao. Ikaw, anong tingin mo sa ganito? 'Di ba? Kumbaga, ano sila, republika. Hindi, ano ba yun? Basta, kumbaga, they think of other people's opinion para, para i-weigh nila sa decision making din nila. So, kailangan mo lang silang bigyan din ng responsibility and right motivation. And of course, guidance. Kasi nga, yun nga medyo kailangan mo i-build, establish ang confidence ng mga C, ang leadership nila, ang ang public speaking skills nila. So kailangan monitoring mo rin talaga at first, or rather, kumbaga habang binibuild mo sila hanggang sa alam mo na unti-unti na nai-improve na nila yung personality nila. And ang mga C, matanong yan ng system, paano? Paano? Ayan. Kaya kung meron kang leader na ito yung matanong, ilan po ang yung even yung nutritional facts, tinatanong. Yung mga slight details, yun ang concern niya, C ang mga yan. So, nitty-gritty, sabi ni Mentor Andrea. Okay. Ito ang mga tao na may mga ideas na pwedeng i-implement. May idea ako na ganito ang gagawin natin sa business natin, ganito, ito yung mga taong i-approach natin. Pero minsan, they lack the action plan. No? Meron silang ideas pero walang action plan. So make sure mo na itong leader na to ay nai-implement yung mga ideas niya. Okay? Kasi baka puro ideas lang, walang action. Okay, sandwich approach. And ang mga C, they think they rarely make mistakes. Okay? If they make mistakes, it's someone else's fault most of the time. Ang hilig nitong manise. Kaya nga siya C. Kasi sise ng sise. Ang blaming lagi sa ibang tao. Kaya yan lang yung minsan na problem sa mga C. Dahil nga alam nila, pinag-iisipan nila yung mga bagay. Kaya pag may mga pagkakamali, hindi sila ang problema. Okay. Pero yun, kailangan ma-adjust yan ng mga C. And handling our weakness. Siyempre, ang mga D, practice patience. We have to plan and learn to submit to your mentors. Kasi as a D, sometimes ang iniisip nila, mas magaling pa ako sa mentor ko eh. May mentor ko, napakatahimik. Ganito. So, kumbaga, alam naman nila yung capacity nila at alam nila yung skill nila. Kaya alam nila, or kumbaga gano'n yung confidence nila sa sarili nila. Pero once you have a mentor, of course, you have to learn to submit to your mentors as well. Yes, mentor attitude. Learn to listen, no? Mas magaling pa ako sa'yo. Waste of time ang training. Meron ako mga na-encounter na ganito. No? Yung mga training na yan, di naman importante yan kung wala ka namang action. Yes, that is true. Diba? Kumbaga, action is very important. Hindi pwedeng puro aral lang, puro training lang. Pero hindi rin pwede na ine-neglect mo yung training. So may mga ganun eh. Dahil nga goal-oriented, action-oriented, wala na silang pakiminsa sa training. Ang gusto nila, action na lang, bira na lang. Hindi pwede. Okay? We need to handle that weaknesses. And di ba? Ang learn to listen. Kaya nga ang listen, pag shuffle mo, you have to be silent for you to listen. Kasi kung ikaw at ikaw lagi ang nagsasalita, ikaw at ikaw, alam mo na ikaw mismo may tendency ka na gano'n. At weakness mo, syempre yun, yung lagi kang chika ng chika. Kailangan mong learn to pause, learn to listen to other people. Okay? And think before you speak. Learn to keep secrets. Know what you want. You have to do the things you need to do for you to get the things that you want. As I mentioned, di ba? Hindi pwedeng nagbe-base ka sa decision making mo out of your emotion. Kung saan ka mag-enjoy. Kasi may mga taong ganun eh. Ano yung decision ko na makakapagpa-enjoy para sa akin? Hindi pwedeng lagi masaya lang, no? You have to do the things that you don't want for you to get the things that you want.
And start to organize your schedule. Ang mga I, as I mentioned, minsan sabog-sabog ang schedule niyan. Hindi na niya alam kung ano yung dapat niyang gawin. Okay? So, napaka-importante yung mag-take down notes. Yan yung mga problem sa mga I. Hindi sila nagno-notes, hindi sila nag-organize, hindi sila nag-checklist. Kaya, minsan, may nakakaligtaan sila. Okay, learn to organize your schedule. Start to organize. Do things for the growth of your business even if it's not fun. Okay, ang mga S, start doing the things you need to do now. Kasi nga, procrastinator ang mga S. O, paano mo siya i-handle? O, alam mo na ang nasa isip mo na naman, mamaya na yan. Binubulungan ka na ng thoughts mo, bukas na yan. Hindi, gawin mo na ngayon. Dahil alam mo na weakness mo yan. Mga posting, kunwari, may naisip ka, ay, may follow up nga pala ako. Hindi, bukas na. Gawin mo na ngayon. Ay, may ipopost nga pala ako, no? Hindi, gawin mo na ngayon. Okay. And then practice to decide faster than usual. Ito yung isa sa mga in-adjust ko talaga dahil alam ko na ang tagal ko, indecisive eh. Even sa pagkain, problema ko din yan. No? Sabi ko, hindi pwede, matagal ako. Kailangan bilisan ko yung decision ko. Kumbaga, aware ako. Kaya alam ko yung dapat kong i-practice. Practice lang yan. Practice lang ng practice para ma-adjust mo yung weakness mo. Okay, step out of your comfort zone. You have to be aware that sometimes it's what makes the delay of your results. Yung procrastination. Have daily or weekly targets para alam mo yung mga action plan mo. Ang mga C, declare your goals and ideas dahil nga nasa thoughts mo lang siya. So, kailangan mo siyang sabihin para aware yung mga tao sa paligid mo. Lalo-lalo na yung mga mentors mo din yung nag-handle sa'yo. Pero ikaw personally, don't wait for things to be perfect. No? Yes, try for excellence, not perfection. Kasi kapag perfect, parang matatagalan ka bago i-execute yan. Yes, you have to think of action plans, strategies, pero yung, kumbaga, excellence when it comes your work, pero not perfection kasi matatagalan ka. Don't fear failure. Minsan hindi ka, bakit, isa reason yan kung bakit hindi mo ginagawa ang mga bagay kasi natatakot ka, baka magkamali ka, baka mapahiya ka. No. No, gawin mo lang muna. Part ng buhay natin yan. Kung mapahiya ka, kung may mistakes, adjust lang, no? Kung ano yung pwedeng adjust. Issue is not about being right. O, lalo na pagdating dito, yung laging nasa isip mo, tama ka. No? Tandaan mo, two sides of the story. You need understanding to make it work. Sometimes din, ang hirap na mga ganito, may mga stubbornness tayo, no? Hindi, ako yung tama, ikaw yung mali. Hindi. Mga di, ako yung tama, ikaw yung mali. Di ba? Kung lahat na lang tayo, ang naisip natin tayo yung tama, ay lahat talaga tayo magka-clash. And sometimes, pagdating sa mga arguments, yes, you win the conversation, but you lose the person. Di ba? Hindi, lalo na, sige, tama ka nga sa na to, tama ka nga sa laban na to, di ba? Dahil nakipag-argue ka, wala naman yung leader mo, ending, talo ka din. Talo ka din kasi na-burnout yung leader mo. Adjust tayo ha. Oo. And you have to be a learned chameleon. Okay? Kindly type nga, learned chameleon. Matatapos na tayo. Okay? Yeah, ang mga D kasi, you have to be a D kahit hindi ka D. No? In leading your team. So, kailangan mo mag-isip as a dominant para sa pag-lead ng team mo. Ang I, in motivating your team. Diba? Kailangan maging I ka. Maging S ka naman in handling your leaders. Also think of how they will feel. Kailangan may empathy ka. Okay? And then C, in managing your leaders para maging systematic. Okay? So, kailangan mo ng DISC sa katawan. Kahit wala ka, kaya mo siyang i-adjust. That is what you call learned chameleon. Okay? Lumalabas ang pagiging di mo sa situation na kailangan maging dominant ka. When it comes to decision making, when it comes to leading your team, nagiging I ka. Alam mo yun, hindi ka marunong magsalita pero you can be I, diba? In motivating and inspiring your team. S and C. Ayan ha. O lastly, versatility is the key to productivity. Tandaan mo, you have to be versatile. Okay? Yung kaya mo mag-adjust. It is you being you by adjusting you
for others. Do not envy other personalities, as I mentioned kanina. Ayoko maging S, gusto ko maging DI. Embrace your personality. Focus on your strength and develop your weaknesses. Do not compare yourself. Two things will happen. You will be proud because you are better than others, or you will become insecure because you may think that that they are better than you. Okay? Tandaan mo, good communication produces good results. Extraordinary communication produces extraordinary results. Yan. At the end of the day, communication is important. Ayan. Imaginein mo, no, kung lahat tayo ginawa ni Lord na dominant. Oh. Wala nang susunod kasi lahat leader. Kasi isipin mo, di ba, lahat dominante. Oh, imagine mo naman kung lahat tayo ay. Oh, lahat ng decision natin all about fun. It's not about accomplishment. God did not create us all to be steadies. If He had, we would enjoy the comforts of life without starting something new. Lahat S lang, lahat chill lang. Paano yung innovation? Wala na, kasi walang magsisimula eh. Dahil okay naman tayo, nabubuhay tayo ng kahit wala dating aircon eh. Dati nabubuhay tayo kahit walang kotse. Wala innovation. God did not create us all to be correctives. If He had, we would all be gloomy when things go wrong. Imagine mo, lahat tayo analytical, lahat tayo nag-iisip lang. Isip lang tayo, guys. Isip tayo na strategy. Naging lang, thinker lang, wala nang naging doer. O, di ba? Kaya napaka-importante na nagsama-sama tayo with a different personality kasi we can learn from each other, we can grow pag pinagsama-sama natin lahat ng strengths natin. God created you to be you. Ayan. Okay, anyway, thank you so much for listening sa ating training. Hopefully ay kayo ay natuto for today. Ayan, no? So, before we end,